Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na to with evidence. Shocking! Kumpirmado na talaga kabibig. Wala nang paligoy-ligoy pa. Hinay-hinay na ang revelation ni Senator Joel Villanueva na parang lilipad, babaliktad, pupunta, aanib, nasaniban. Nasaniban. Aanib na sa Win Gatchalian Block. Makakompleto na ang 13 ni Win Gatchalian at mauupo ng Senate President si Win. Baka si Cheese. Ang pagbabalik ni Cheese or ang pag-upo ni Win. Depende yan sa kabibig kung sino ang bobotohan ng bagong majority block kung sakali ay halata na o hindi kung sakali babaliktad talaga si Senator Joel Villanueva, aatin siya ng special session. Wow! Kung magpapatawag daw ang Malacanang ng special session para daw mahilom ang gulo sa Senado at posibleng mag-e-elect ng bagong Senate President, aatin si Joel Villanueva. Excited na si Joel Villanueva kabibig na aanib sa Win Gatchalian Block. O eto kabibig ha, eto yung nakita natin chismis ngayon na may ebidensya. Eto ngayon kabibig, yan. We will be there. Villanueva handa umano sa anumang special session. Tinayak ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sa anumang special session na maaaring ipatawag ng Pangulo. Kasabay ng panggigiit na tungkulin ng mga mambabatas na tumugon kapag kinakailangan. Aniya nakahanda siyang dumalo at gampanan ang kanyang responsibilidad sakaling magpatawag ng special session ang Pangulo para sa mahalagang usaping pangbansa. Aniya, sa pagkakataon na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Tama lang naman, napupunta ka. Well, sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, give up ko ang aking pagka-Senate President kung bibigyan niyo ako ng 13 na senador sa majority block. Baka ito na ang pagkakataon na hayaan na lang ni Senator Alan Peter Cayetano. Well, na-prove naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang tawag dito, malasakit, ang kanyang pagsiserbisyo with fair justice at ang sinabi niya, kami ang independent majority block para sa mga Pilipino. Napatunayan na nila. Ang problema lang natural, sinisira sila, ginigipit yung iilan dyan para mag-transfer sa Malacanang block. Ito ang komento ng mga netizen. At this moment in time, it will make or break Senator Joel Villanueva. Sana hindi sa sindikatong gobyernong Marcos si Senator Joel Villanueva. Sabihin mo direkta na babaliktad ka na, di yung binobola mo pa mga Pilipino. Sa bagay, pastor ka sanay sa pambubola. Hala, safe ka na at syempre yung favorite ng mga buwaya, kaya safe ka na at panalo pa ang maleta. Maging hudas na yan. Pwede ka nang matulog ng mahimbing, sabi ni Cheese. Si Jinggoy lang sa kalam, di nagpatinag sa utos ng admin. Your decisions may have only momentary impact on yourself for now, but they can have a lasting and profound effect on the lives of many others. As you make this important decision, I hope you will consider not only the present moment, but also the long-term impact it will have on every individual affected by it. May your choice be guided by wisdom, fairness, and compassion, ensuring that it brings meaningful improvements to the lives of each and every one of us. Let it be a decision that stands the test of time, one that you can look back on with confidence, knowing that it was made with greater good in mind. I hope is that when you reflect on this decision in the future, you will feel no regret, only the satisfaction of knowing that you choose the path that uplifted people, created positive change,
and left a lasting legacy of progress and hope for everyone involved. At sana wag niyo pong gamitin ang mga tao na maging rason niyo kung bakit kayo naging majority black. Wag niyong ginagawa ko to para sa taong bayan, wag niyo po kaming utuin. Kasi hindi niyo po ginagawa yan sa taong bayan. Kung talagang ginagawa niyo yan sa taong bayan, you will fight for what is right. Diba, kabibig? So, eto, kabibig, ang video ni Senator Joel Villanueva. Ito na, makinig tayo, kabibig, ha? The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado. Halata na, no? From its word lang talaga. Para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan... Halata na. Hindi na ito panahon ng kampihan. So, maging independent black ba si Joel Villanueva? Hindi panahon ng kampihan. Pero kung babaliktad ka at pupunta ka sa majority black, kinampihan mo ang majority black. Diba? Hindi ito panahon ng kampihan. So, what do you mean by that? Po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Ito ang komento ng mga netizen. Hugas kamay. Dahil dyan, kasama ka na sa nabigyan ng maleta sa mga didilis. Okay lang yan kung walang maleta basta di matulad ni Jinggoy at Bato. Away na may konting trabaho, absuelto na, kaliwa o kanan. Basta sabi niya, delikado ka na boy, dalawa na pala ang hudas, ang samahan ng mga politiko, malamang magbakaw din kayo natakot makulong. Nakapag-nilay-nilay na po siya, natauhan, kasama ka na daw sa bagong affidavit ng 8 cargadores. Nasa panig mo ang katotohanan, brother. Ipinikit mo ko ang aking mga mata, ang mga mata ko while listening. Nakakita ako ng malaking apoy at sobrang init na lugar. Dahil dyan, safe ka na. Pumasok kasi kayo ng ilang araw na kayong absent. Mind conditioning kasi takot na kaso niya lumipat tuloy. Wala na over the backot bigla, absuelto na kaso mo. Yan, kabibig, ha. Yan ang mga obserbasyon, komento ng mga netizen na absuelto na ang kaso mo, Joel Villanueva. Kay Cheese nga. Cheese Escudero, 3 kaso, dismiss na agad. Di ba? Ang sabi ni Ombudsman Remulla, malapit na daw na ilabas ang warrant of arrest ni Cheese. Ilang weeks nang lumipas, may nailabas na ba ng warrant of arrest kay Cheese? Wala. At si Cheese nga sabi, confidence si Cheese na dismiss na yung kaso ko, yung 3 kaso ko na dismiss na, di ba? Ganun kabibig. Dinadahilan ngayon
ni Senator Joel Villanueva ang Diyos para makalipat sa kabila. Mga GIL, sino kaya ang Diyos na iyan? Ano sabi ni Optics Politics? Bibigyan. Sabi ni Optics Politics, sino kaya ang Diyos na yan? Ako, ito na. Lilipat yan, 1,000%. Jesus is Lisa. Jungag is Lord na ba, Joel? Diyos na yung mga malakas bumatak. Si BBM bang ang Diyos ng mga malitagang? Huwag, Senator Joel, matakot ka sa Diyos. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Win Gatchalian, huwag mong sirain yung political career mo. Bahala sila, di ba? Bahala na kayo dyan. Masira yung political career niyo. Basta lang hindi makulong. Wala pang malaking isdang kinulong. Si Jinggoy Estrada naging sacrificial lamb to protect the real crooks behind the flood control scam, ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Ako po, yun mga kabibig. Hay, nako. Ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Comment down below. Tama lang ba itong desisyon posible ni Senator Joel Villanueva na over the backward? Pupunta na siya sa kabila. Sabi nga ni Ping Lacson, yung palakpakan ng mga tao at hiyawan ng mga tao ng after na introduce ni Pangulong Bongbong Marcos si Senator Win Gatchalian is a sign na talagang tinanggap ng buong Pilipinas na si Senator Win Gatchalian ang bagong Senate Pro Tempore. Palakpakan lang pala ngayon ang basihan ng palakpakan, tinanggap ka na. Lakay. Hay, nako mga kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito, di ba? Ako naman, kung ano yung makakabuti para sa kay Senator Joel Villanueva, go Senator Joel Villanueva, pero 2028 is coming to town, di ba? Ang mga tao hindi talaga makakalimutin. Ang mga tao, sawa na kasi sa administrasyon ni Marcos. Sawang-sawa na ang mga tao at hinihintay na lang matapos ang 2027 at mag-eleksyon na sa 2028 kasi sawang-sawa na ang mga tao. Kaya kung ako si Senator Joel Villanueva, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ingatan nyo ang kayong political career kasi masisira talaga yan. At kung akala nyo tapos na ang Duterte power, ay wala na. Wala na talaga. Bahala na kayo sa mga buhay nyo. Basta, masisira ang pangalan nyo. Wala. Naku po, paano yan mga kabibig? Masisira kaya ang pangalan ng mga taong ito? Well, in fact, sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na heart-to-heart talk sila ng pamilya, tawag dito, ng pamilya Villanueva, ng heart-to-heart talk sila. And I don't know kung naintindihan ba or ano ba ang naging rason. Heart-to-heart talks, it means opening every stories. So, sabihin talaga kung ano talaga ang totoo. So, ito kabibig, ito yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano ng pag heart-to-heart talk nina, ito, wait po kabibig, hahanapin ko yung mga yung video na yun, heart-to-heart talk with Senator Joel Villanueva and the Villanueva family. Wait for our kabibig, share ko sa inyo. Ito. Hinggan natin ha. I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang
sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Yun Gatchalian, pala etc. No? talaga. So, Eh, may kosto mga kababayan. Ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But yung kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. correct. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Ako, hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Ha? Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating Correct. bansa. So Agree. baka ginamit Agree. din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa Correct. sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba sa famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, Isabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. So, yun po kabibig ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano na heart-to-heart talk niya si Senator Joel Villanueva at ang kanyang family. At yun, parang after that video ni Senator Alan Peter Cayetano at 2 days after, ito na nakita natin ang video ni Senator Joel Villanueva. Matagal-tagal din tumahimik si Senator Joel Villanueva pero ngayon, napanood natin ang part sa kanyang video explanation na magtrabaho, walang kakampihan, hindi papanig. So let's see, sa Lunes, baka may mga pasabog pa ito kabibig. So yun lang kabibig ang atin dito sa Lipag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. And thank you to Edgar Nemo for giving me this beautiful background. Talagang I really appreciate at maraming naka-appreciate sa ginawa ni Mr. Edgar Nemo na background. Parang nasa newsroom tayo, di ba? Bongga talaga, no? Bye everyone! See you next time!